araw sa inyo mga tets. Dito ako sa site ng tropa. Okay? Inibitahan tayo dito para apply ng remapping sa kanyang area. So ngayon, itong puno na ito ay century na. Okay? Century na yan. Old tree na. Makita natin na luma na talaga siya. Yan. So sobrang laki niya. Okay? So hindi ko alam kung anong pangalan nito. Yung pangalan ng puno ito. Itong puno na ito, so ay binalatan. Makita natin na binalatan siya. Yan. Binalatan talaga siya. Yan. Tapos may pako siya. Okay. Yan. Yan yung remarking na pako. Okay. Nag-iisang pako. Ngayon mga TH, bali explain ko sa inyo kasi dito yung item. Paliwanag ko muna sa inyo mga TH kung bakit dito yung item natin, dito yung intersection point. Explain ko sa inyo muna. Dito muna tayo mga TH. Itong bato na ito ay perfect yung pagkakating. Ang dami niyang butas-butas. Yan. Ang dami niyang butas-butas. So ang remarkable dito, meron siyang elemental marker na fire element. Isang malaking fire element. Yan. Pinapiyas talaga siya. Makinis siya. Yan. Isang malaking fire element. And then isang maliit na pyramid or fire element. Dalawang fire element. Okay. Yan yung given. So, and then, yan, dami siyang butas-butas. And then, nating talaga siya. Makita natin yung cutting. Okay? So, ngayon, kasi yan ay elemental, yan ay fire element. Kumpas tayo dito sa south yung target natin. Yan. 180 degrees. Kaya, nag-hit up tayo ng lubid. Itong lubid na ito, diretso doon. Okay? So, yan. 180 degrees south. Yan. So, doon siya tatama. Mula dito, patungo dyan sa istaka natin kasi code 9, 9 lang yan. Okay, 9. 9 feet. Kasi code 9. Mayroon tayong skill tip dito. Kita ko sa inyo. Yan. Pakita mo dito. Yan, 9 feet. Okay? Yan, 9 feet. Dito sa sentro ng item natin. Okay? Maliwanag. So, yung fire element na yan, malaking fire element, tsaka maliit, ay dito siya, naka-align siya dito sa bato. Yan. Makita natin, yung coordinate marker niya, makita natin ha, isang malaking fire element din at isang maliit. Yan, dalawa yan, pyramid. Yan, fire element. Makita natin, kinating talaga siya kagaya doon. Okay, hindi itong bato na ito same doon, hindi wala itong butas-butas. Yung bato na yon, yung isang big boulder doon ay maraming butas-butas. At saka itong parihan niya na hugis, fire element, ay walang butas. Okay, walang butas-butas. Yan, walang hole. Isang malaking fire element at saka isang maliit. Yan, coordinate doon. Okay, so mula dito papunta dyan 9 feet pa rin. Okay, same doon. Okay, pareho ng sukat. Ngayon yan, yung lubid na yan. Nandito tayo. Dito mula sa kahoy na ito, yan, century na yan. Makita natin ng pako, metal talaga siya. Yan, luma na talaga siya. Yan, saka binalatan siya. Yan yung talagang man-made. Okay, so kukumpas tayo dito. Punta tayong Joes kasi wood element yan. Kahoy talaga yan. Yan is 90 degrees Bakasimot 270 west. Okay, so yung lubid na ito, yan, dire-diretso doon. Okay, puntahan natin mga ka-TS. Pakita ko sa inyo para sa ganun magtulong ako sa inyo. And then may idea kayo baka may pari ko ng sit up. Itong bato na ito ay
Kinating pa rin. Man-made yung cutting niya. Yan, pinutol dito. Yan, may cutting siya dito. Yan, may arrow siya dito. Yan, arrow. Dalawang arrow yan. Ito yung tamaan sa is 90 degrees. Arrow siya. At saka mayroon siyang slash dito. Elemental marker na ginuhit. Yan. Okay, may hole siya. Malalim siya, malalim yan. Pakita mo yung top view niya para makita yung arrow. Yan. Doon siya patatama sa spot na yan. Okay, coordinated ito. Kumpas tayo dito. Yan, west to 70 degrees. Yan. 270 degrees west. Tama pa rin doon. Din sa Jewis, kasi metal element. Nakita natin yung pato. Talagang metal talaga siya. So, ito yung intersection point niya. Mula doon sa arrowway, kukuha ka dyan ng 12 feet, 12 lang. Dito tama sa sentro. Okay, hindi ko nagpapakita sa yung sukat, pero nasukat na namin yan. 12 feet yan. Dito sa punong kahoy, kukuha tayo dito ng 3 feet. Yan. 3 feet kasi wood 3 wood element. Code 3 feet. Yan, diyan sa tatama. Yung bato na yan, yan. So dito, proceed naman tayo dito sa bato na ito. Ay malaking bato, no? Okay. Na hindi talaga magalaw. So talagang naka-fix. So meron siyang 1 H or H1. Okay? At saka isang hole, yan, hole. Ibig sabihin ito, 1 deposit or 1 yard papuntang south yung deposit. Okay? Mula dito 1 yard lang deposit na. Kuha tayo dyan ng 3 feet. Kasi 1 yan, H yan, 3 feet. Okay? Dyan sa sentro. Pwede din siya sa giro. So, tatayo tayo dito. O uupo. Yan. So, makita natin yung item dyan. Okay? Yan yung item. So, nasa ilalim pa, kailangan pang hukayin. Then dito naman sa gilid niya, meron siyang inukit na letter C. Yan yung letter C niya. Yan, letter C. Yan, letter C talaga siya. Yan, perfect yung cutting niya. Okay? Yan yung letter C. Ibig sabihin, portal. Ibig sabihin, entrance. Kasi dig site na ito dito. Okay? Sukatin natin yan. 5 inches yan. Okay? So, talagang marker. Itong isang bato na yan ay almost pupuro marker. For heart shape. Pag dito titingnan mo dito. Heart yan. Yan. So, ngayon mga TH. So, ito na yung intersection point nila. Okay, dito yung intersection point. Dito yung hukayin. Okay? So, ngayon, sa clock compass, 12 o'clock, nandyan yung slash, bato na may slash at saka arrowway. Sa 9 o'clock, nandyan yung isang pyramid. Din sa 3 o'clock, nandyan yung isang pyramid. Ang malaking pyramid, dalawa. Saka sa alas 6 or 6 o'clock, nandito itong puno na ito. Okay? Maliwanag. So ngayon, mga TH, for example, mamatay itong puno ito, mawala, may depensa pa dyan, bato na yan, nakapix. Yan. May bato yan na nakapix. So matrace mo pa rin yung dig site. Okay? Yan. Din yung arrowway na yan, mawala yan, or magalaw yan, may reference pa doon. Okay, may bato pa doon na malaki na may slash. Dito pa rin siya tatama, naka-straight. Okay, hindi lang natin ipapakita. So ngayon mga TH, dito tayo sa isang big boulder marker. Okay, yan, may mga slash yan. Yan, nag-wait, and then ibang natin niya, and then pinakya siya dito, kinating siya. Yan, kinating. So kukumpas tayo dito. So 100
daming ano, magnetic field. May magnetic field siya. So 110 degrees, 110 degrees, tatama sa dig site na yan. Yung may istaka, yung apat na istaka, tama dyan. So considered as shallow deposit. Okay? Hindi yung bato na yan, naka-coordinate doon sa infrared na Antipolo tree. Or tawag pa ng iba, Antipolo or Tipolo. Yan, luma na yan. Naka-align pa rin yan dito. Ibig sabihin, dito yung hukayin ng trupa natin. Okay? Dito yung intersection point, dito yung hukayin. Wala pa dyan yung item, nasa ilalim pa, kailangan pang hukayin. So dito tayo. Ayan, may hard pa siya. Hard sheet. Dito tayo. Pagong ito eh. Maliit na pagong. Yan, yan si pagong. Kaming hole niya, ito yung back, turtle back. Saka itong ulo, nakaganon siya. Okay, nakatingin siya dito sa bato na to. Itong, ayan, ito yung likuran ng pagong, at saka itong ulo. Yan. Hindi ngayon, kuha tayo ng kahoy. Itong ulo niya, at saka ito, ano ito eh. Ganyan. So, marker yan. Yan yung tinatawag na inter. Saan ka inter? Itong bato na, itong ulo ng pagong, nakatingin siya dito sa bato na to. Din yung bato na yan, may hole siya, malalim, may alkitran pa nga. And then, sukatin natin yan, may ano ito. Yan, kunin ko. Sukatin natin yan, kasi given yan eh. So, sarado 5. Yan, sarado 5, 5 inches. Kuha tayo dito, yung 5 inches, convert sa feet, 5 feet, papunta dyan, sa istaka natin. Try natin. Yan, sarado. 5 feet. Okay. Yan siya tatama. Sa may istaka. So ngayon mga PH, pakita ko sa inyo yung detection ng Japanese wand. Yung Japanese wand, ito yung Japanese wand natin. So pag punta ko dito, naiwan yung Japanese wand ko, and then ginawaan ko na lang sila ng Japanese wand. So hindi kompleto ito, pero may bala ito na gold dito. Nilagyan ko ito ng bala kasi hindi kompleto yung gamit, so binigyan ko sila, ginawaan ko sila kanina ng wand. Hindi ito kompleto eh, pero accurate pa rin ito, binigyan natin sila. Yan, may daanan pa siya, dalawang bato. Yan, passageway. Hindi, nakalimutan ko pala mga TH, itong bato na ito hindi magalaw. Yan, kasi talagang nakatip siya. Pakita mo yung ano, ukit. Yan. So naka B or fire element. Yan. So papunta ka talaga dyan. Yan. Inukit talaga siya. Yan. Diba? Kita ko sa yung detection. Hindi malakas yung ikot niya kasi hindi kumpleto. Hindi kumpleto yung paglagay ko kasi malayo kasi ito sa ano, nasa bukid kasi ito. Yan yung kanto niya. Yan. Ikot siya pag matamaan niya yung kanto or matamaan niya yung gold ions or yung singaw ng item. Kahit dito ka pa, papunta siya dyan. Hindi ko ginalaw yung kamay ko mga TH. Yan. Yung mga sintro. Yan. So, ganyan ka, yung item, susukatin natin yan. Yan yung nalukit ng Japan natin o Japanese wand. So, mas maganda pag hukay, pag makita natin mas malaki pa, mas maganda yan kung malaki pa. Kasi yung daming anti-radiation dyan. Kaya yung mga gadget na electronic, yung iba hindi makadetect kasi daming decoy or may mga carbon yan, 1 foot. Yung sa gilid niya 1 foot. Dito naman 16 inches, 16. Okay?
So box type. Yan yung box type. At saka itong one na ito ay na-detect na dito. May bala niya na gold dito. And then kung hindi sana ako mag-promote pero ang daming nag-inquire, ang daming nag-message sa Facebook page, kaya para makatulong ako pinopromote ko sa inyo para makatulong ako kasi ang daming nag-message. And at saka sa gustong mag-purchase sa ating gadget, gustong bumili, pwede niyo akong message dyan sa Facebook page. May mga Japanese one, magaganda yun, maganda yun at saka kompleto, accurate, malakas mag-detect. So, pwede niyo akong message para mapakita ko sa inyo, and then para maigamit niyo sa site niyo, kasi hindi lahat magaling sa remapping, hindi lahat master sa remapping. And then yan lang muna. Maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo. I hope na may natutunan kayo sa vlog, simpleng vlog na ito. Bansay!